Kaya naman, introducing po no, ang ating Promeric C. Promeric C is one capsule, triple power, triple immune protection. Meron po itong vitamin C, meron po itong Bacillus coagulans, meron din po itong turmeric extract. Okay, so the vitamin C that we have used here is sodium ascorbate. Ayan, this is to boost our immunity. Ang ating Bacillus coagulans naman, this is to promote gut health. Then, ang ating turmeric C. Ayan, turmeric extract. Curcumin, this is to fight inflammation. Okay? Maganda po ba or sobrang ganda? Ayan, nakakatuwa ang ating product nito. Three premium ingredients nga po, no? So, ano ba ang sodium ascorbate or vitamin C? So, this is a 500 milligram po. Okay, so why do we choose sodium ascorbate? This is non-acidic. This is ideal po no, sa mga merong hyperacidity. Okay, so meron pong ulcer or meron din pong sensitive stomachs. Okay, and hindi lang po yan. Ang benefits po nito is it boosts our immune system, powerful antioxidant. It improves iron absorption. Ano ba yung iron? Iron, this is the key for our hemoglobin. Para saan ang hemoglobin? Hemoglobin is the one that helps no para mag-produce ng red blood cells. And red blood cells are the ones that carries oxygen from our lungs to the rest of the body. So napaka-importante ng oxygen sa ating katawan. And vitamin C helps to improve iron absorption. Not only that, it promotes healthy skin. It supports cardiovascular health and supports joint and bone health. Okay, so these are the key features. Sa form, this is non-acidic. Ang absorption po nito is well absorbed, gentle sa ating stomach. Okay, so those ones with hyperacidity and ulcers, matotolerate po natin yan, ang ating stomach. Stable din po ito, no, due to its mineral salt form. That's why it's sodium, okay? Ayan, may sodium content. Okay, then, ang usage po nito is for long-term and high-dose supplementation. Okay, so makikita po kasi natin kapag ascorbic acid, this is for general use and then low po yung dosages natin dito kapag ascorbic acid yung ginamit natin. Okay, dahil po, hindi rin po siya maganda para sa ating stomach. Nahihirapan po matolerate ng ating stomach nito because of acidity. Okay, that's why pinili po natin ang sodium ascorbate para long-term po ang ating paggamit. Every day, safe na safe i-take po, no? Then we also have clinical studies, okay, of sodium ascorbate. Okay, so we know sepsis. Okay, so this is toxin sa ating blood, So nakakatulong ang sodium ascorbate sa mga conditions with sepsis. Okay, so it helps para ma-reverse yung organ dysfunction, okay, at ma-improve yung outcome ng septic shock sa ating katawan. We know, during the COVID-19, napakataas talaga ng market ng vitamin C. Halos lahat ng mga stores, ubos ang vitamin C. It's because it helps, para labanan ang COVID-19. Okay? So, malaking tulong po ang vitamin C for that. Lalo na sa mga merong cough and colds, flu. Okay? Ayan. Gusto ko lang din po i-share sa inyo during the launching, medyo masama na rin ang pakiramdam ko due to stress. Pero nag-take din talaga ako ng Promeric C. Ako, nakadalawang capsule agad-agad. Tapos yon energy agad, no? Ang ganda ng effect talaga ng Promeric C. Okay? Ayan, agad-agad ang effect. Okay, so this is also good sa mga merong lung cancer. Okay, so it helps, para ma-improve yung progression
ma-lengthen yung life, and at the same time, ma-slow down yung pagkalat ng mga cancer cells. And for leukemia naman po, no, lalo na sa mga cases na merong chemorefractory, ibig sabihin po, no, hindi na nagre-respond yung chemotherapy sa kanila. Okay? So, nakakatulong din po ito, no, sa ang vitamin C, lalo na sa mga patients na hindi na nagre-respond yung mga chemotherapy, unresponsive na yung mga treatment sa kanila. So, it really helps para ma-regain back yung ating strength, and at the same time, magkaroon na ng mga responses yung mga chemo drugs sa ating katawan. Okay? Ayan. Then, for iron deficiency, ayan, as what we have mentioned earlier, nakakatulong po talaga, no, ng absorption ng iron sa ating body. And gestational diabetes. Ano ba yung gestational diabetes? This occurs when hormonal changes po, no, during pregnancy. Okay? So, nawawala naman po itong gestational diabetes after the pregnancy. Okay? So, ibig sabihin po, no, the vitamin C, sodium ascorbate, nakakatulong din po talaga sa ating mga pregnant moms. Ayan. Now, nang dahil dyan, no, napakaganda talaga ng ating sodium ascorbate. Talking about diabetes, okay? Ano ba yung organ responsible kapag meron tayong diabetes? Pa-comment naman po sa ating chat box. Ano ba yung organ responsible kapag tayo ay may diabetes? Ayan, basahin ko lang yung message ni Ma'am Louise dito, no? Sarap ng sleep ko sa Promeric C. Wala din acidity kahit empty stomach ko nitik. Yeah, parehas tayo. Ang sarap talaga ng sleep, and at the same time, tagal lumakas ang aking immune system. Kailangan ng Promeric C sa mga panahong ito. Okay. Ayan, syempre ang ating pancreas, 'di ba po? So ano naman po ang organ responsible para naman sa mga taong merong hypertension? Kapag meron tayong hypertension, anong organ responsible for that? Syempre ang ating heart. Okay? So ano naman po ang organ responsible kapag mababa ang ating immune system? Okay? Alam po ba natin ano ang organ responsible kapag mababa ang ating immune system? Okay? Tingnan natin. Kapag mababa immune system mo, okay, nahihirapan mag-activate ang mga T cells, ang mga killer cells, antibodies sa ating katawan. Ano ba ang organ responsible para sa ating immune system? Okay. May mga nakita ko dito lungs. Meron pa po ba dyan na magta-try? Anong organ responsible para sa ating immune system? Ayan. Kidneys. Meron pa po bang magta-try pa? Try more. Okay. Liver. Ayan. Stomach. Okay. Heart, lungs, cells, brain. Lahat na nilagay na natin. The organ responsible po, no, para sa ating immune system is our gut. Ayan, dito pala yan natatagpuan, ano, sa ating gut. This is the immune system headquarters, the core of resilience, energy, and immunity. Bakit po, no? 70 to 80% po ng ating mga immune system cells are located in the gut-associated lymphoid tissues. Okay, so dito po matatagpuan ang ating mga immune system cells. Kaya dapat talaga healthy ang ating gut kasi nandiyan po yung mga immune system cells natin. That's why siguro na nakikita natin na kaya pala yung ating spirulina meron din siyang probiotics, no? So para ma-improve din magkaroon ng healthy gut tayo. Okay? So a healthy gut helps manage chronic inflammation and disease risk. Okay, so ano po ba ang probiotic na gamit po ng ating Promeric C? So we use Bacillus coagulans. Okay, so ito pong ating probiotic na yun. How does this work? This is a spore-forming bacteria
bacteria. Kapag sinabi po nating spore forming, ibig sabihin po no, it survives sa ating stomach acid. Kasi ang ating stomach is full of acid po, no? Ayan, may heat and all. Ayan, so kapag spore forming, ibig sabihin po, no, nagkaka-survive siya sa stomach acid at nakakapunta po siya sa ating gut or sa ating intestines. So, ang Bacillus coagulans din po is very beneficial mag-produce ng lactic acid na nagpapa-lower ng gut pH. Okay? Because most of the time, kapag mataas po ang acidity level ng ating gut, ayan, hyperacidic po tayo, kaya dyan po naglalabasan ng mga chronic inflammation. That's why Bacillus coagulans produces lactic acid para mapababa po no, yung ating um, acidity level ng ating gut. Kaya ano pa ba ang mga benefits niya? Nire-regulate niya yung intestinal microflora natin. This is also good para sa oral health. Okay, so minsan, no, yung may mga kaibigan tayo, yung aamoy din tayo na wala namang sira sa ngipin, pero bakit ganun ang amoy? Okay, so, ayan. So, nakakatulong din po na kapag malinis din yung gut natin, it also helps our oral health. Okay, so this is also supports our brain, improves nutrient absorption. Kaya kapag malinis at healthy ang gut natin, mas mapapabilis ang absorption ng mga nutrients sa ating katawan. Okay, this is also good para sa ating skin health and supports joint and bone health. Okay, so we uses 500 million colony forming unit no ng ating Bacillus coagulans. Okay, so once again, this is a spore forming. It survives stomach acid at nakaka-reach po ito ng ating intestines alive. Okay, so no need din po siya na ilagay sa refrigerator. Okay, because meron tayong mga kilala dyan doon ng mga lactobacillus, di ba? Tapos, kailangan nire-ref natin yung mga okay kabatyan, di ba? So, kailangan nire-ref po yun para magkaroon ng longer shelf life. But for the Bacillus coagulans, kahit hindi na po natin siya ilagay sa refrigerator, ayan, mahaba po ang kanyang shelf life. Okay? So, I know na may mga questions kayo, ma'am. Ano ba ang difference ng Bacillus coagulans probiotics sa ating spirulina probiotics? Okay? So, spirulina probiotics, ang gamit po natin doon is Lactobacillus plantarium. Okay? So, ito pong Lactobacillus plantarium is often good combination ng spirulina. Meron po silang synergistic effect. Okay? That's why we use Lactobacillus plantarium sa ating spirulina because Lactobacillus plantarium is a natural fermentation strain. Okay? And maganda po siya para sa mga plant-based formulation like spirulina. Okay? So, ayun po na magkaiba po silang strain. Ang Lactobacillus plantarium na gamit natin sa ating spirulina is different from Bacillus coagulans. So, ma'am, parehas lang ba ng effect yan sa ating gut? Yes, no? Yes na yes. So, it also helps to modulate yung ating immune system. It also supports gut health and also helps to reduce inflammation. Okay, magkaiba lang po ng synergistic effect kapag Lactobacillus plantarium and the spirulina. Spirulina, this is a superfood. Ayan, so nutrient na kailangan ng ating katawan. Okay. So, hopefully sa may mga questions na gano'n na ano ba ang pinagkaiba ng spirulina with probiotics and Promeric C na Bacillus coagulans, yun po ang kasagutan. Sana po ay nasagot ko ang inyong mga katanungan doon. Ayan. Okay. So now, let's proceed naman po sa mga clinical studies ng Bacillus coagulans, no? So kapag sinabi nating Bacillus coagulans, talagang nakakatulong po ito for the irritable bowel syndrome. So this is a study design conducted in India. Kapag sinabi nating Indian, nako, maraming mga mekos-mekos dyan. No, makikita natin paano sila magluto using their own hands. Tapos hindi natin alam kung saan nila nilalagay yung kanilang kamay. Tapos minekos-mekos na. Okay? So that's why marami rin pong mga problem sa gut sa India. So nagkaroon sila ng study no sa 136
adults. Okay, so ito pong mga 136 adults na ito ay pinainom po ng 2 billion CFU Bacillus coagulans. Okay, so nakita po nila dito na nagkaroon no ng changes sa kanilang abdominal pain intensity, okay, na increase po no yung bowel movements nila, including feeling of bloating, na wala po yan, stool consistency, overall irritable bowel syndromes, and serum cytokines. Ayan. So, mini-measure po nila yan, no? So, ano po yung naging result? So, after 8 weeks, okay, after 8 weeks, ano pong naging result ng pag-take nila ng Bacillus coagulans? So, after 8 weeks po, na-alleviate, okay, or nawala yung irritable bowel symptoms, okay? So, to mark 50% in abdominal pain, nawala po, no? Na-improve din 79% ang bowel regularity compared to the placebo. Okay, so this just simply means na napaka-effective po talaga ng Bacillus coagulans in terms po no sa irritable bowel syndrome. Okay. Not only that, for children din po, no, it helps to manage GI, okay? And at the same time, ang upper respiratory tract infections, okay? So, may mga kids po na nagtitake nito for 3 months, okay? So, na-experience nila fewer yung kanilang upper respiratory tract infections, okay? Katulad ng nasal congestion, hoarseness, headache, red eyes, and also fatigue. So this simply means na nag-increase po no, yung immune system ng katawan ng mga batang ito to fight against the upper respiratory tract infections. Usually po kasi no, kapag mga ganitong ages 6 to 8, okay, tandaan natin or let's remember ano bang mga pinagagawa natin ng mga bata tayo. Nakikita natin sa pictures medyo mga uhugin. No? Laging may sipon yung mga bata, 'di ba po? So, ayan, itong study na to, nakikita po natin no, na nakakatulong din po ang Bacillus coagulans para sa upper respiratory tract infections. Okay. Now, let's proceed po sa ating turmeric extract, ang ating curcumin. Okay, so naglagay din po tayo ng anti-inflammatory. Hindi lang po antioxidant ang nilagay natin dito, hindi lang para sa gut health, we also put anti-inflammatory. So ano bang benefits nito? It reduces inflammation, okay, faster ang healing, okay, may detox din po ito, no? It also aids in heart health sa ating puso and cellular repair. Ayan, because no, usually yung mga inflammations or mga sicknesses sa ating katawan is due to chronic inflammation. So may cellular repair po ang turmeric extract. This is also a powerful antioxidant. Okay, so makikita po natin dito that there is a study na meron pong arthritis, no? 4 weeks, 367 patients with knee osteoarthritis. Okay? Kapag may osteoarthritis ka sa knee, ako, ang hirap na po maglakad. 'Di ba po? Very, very painful. So, usually, kapag meron po tayong knee osteoarthritis, binibigyan sa tayo ng ating doctor ng ibuprofen. So, ibuprofen is a pain reliever. Okay, so 1,200 milligrams of ibuprofen. And yung isang grupo naman po, binigyan ng 1,500 milligrams ng turmeric extract daily. Okay, so ano po ang nangyari? Okay, both groups experience similar benefits o similar yung naging benefits sa nag-take ng ibuprofen, which is the drug, okay, and the turmeric extract. But those taking ng mga ibuprofen, nagkaroon ng stomach problems. Okay, so that's why yung mga doctors din po natin, ano, hindi talaga binibigay everyday or for long-term use ang mga ibuprofen dahil nakakasira din po ito ng other organs sa ating katawan. So, this suggests turmeric curcumin is a good alternative para sa mga patients who wants to relieve without side effects of NSAIDs. Okay, so similar lang naman pala ang effect ng ibuprofen at saka turmeric extract. Then, doon na tayo sa natural, no? Sa turmeric extract na tayo. Then, it also helps for the metabolic syndrome. Ayan, so
nakakatulong din po ito, no, para ma-boost din ang ating immune system. Okay? Then, for healthy people, no, compared to placebo, yan, curcumin reduces triglycerides. Eh, nakakatulong pala ito para mapababa ang triglyceride. It also increases nitric oxide. Para saan ba yung nitric oxide? Nitric oxide, it helps para ma-relax at ma-widen yung mga blood vessels natin. So it really helps para ma-improve yung blood circulation, ma-reduce yung blood pressure, magkaroon ng oxygen sa ating katawan. So turmeric extract, malaking tulong po, no? It also lowers inflammation, stress markers, ayan, and reduce beta-amyloid plaque linked to brain aging. Ayan. So malaking tulong po ang ating turmeric extract. That's why, no, sa mga ibang countries talaga naglalagay sila ng turmeric sa mga soup nila. Okay? Kasi napakaganda po talaga ng um, effect nito sa ating katawan. Beneficial effect, no, ng mga natural na to, no? Ayan, ang ating turmeric extract. Okay, so for the synergistic benefit, pag pinag-combine po natin ang vitamin C and turmeric extract, it helps to combat oxidative stress. It also supports absorption and metabolic energy. Kapag pinag-combine si vitamin C and Bacillus coagulans, it creates a favorable gut environment. Sa gut, yun yung kung nasaan ang ating immune system cells. Then it also enhances immune modulation. Okay? So, 6 reasons bakit natin pipiliin ang Promeric C over generic vitamin C. First reason, 500 milligrams natural sodium ascorbate po tayo, okay, with Bacillus coagulans and turmeric extract. Non-acidic, gentle on the stomach, multifaceted din po, no? So, yun nga, may 3 powerful ingredients tayong gamit. Then it also combines probiotic, okay? Then it also combines curcumin that reduces inflammation, okay? And this is also backed by studies of this each ingredient. So, only choose Promeric C with 3 major benefits to boost immunity, fight inflammation, and promote gut health. Ano ba ang suggested intake po nito? Okay, so for maintenance, 1 to 2 capsules a day. For enhancement, 3 to 4 capsules a day po to. No? So it's safe up to this dosage, 2,000 milligrams a day. Okay, so take it in the morning, okay, para ma-boost ang ating immune system at ma-improve ang ating energy levels. Take it with food or after meal, okay, para mas mabilis po yung absorption ng turmeric and probiotics. Ayan. So, kung may tanong po kayo kung pwedeng empty stomach, wala rin pong problema, no? Especially for those ones na hindi naman po acidic. Okay, so this is also good for the kids as well. So, only choose Promeric C, 1 capsule, triple power, triple immune protection. Ngayon naman po, punta tayo sa mga questions, no? Sa FAQ natin. We have prepared some FAQ for you. So, for our first question, ilan pong capsules ang meron sa isang bote ng Promeric C? So, each bottles contains 100 capsules po. No? So, 100 capsules. So, ayan, bilangin po natin kung makakailang capsule tayo per day. Kung ilang months siya maglalast. Okay? So, ano po ang dosage ng Promeric C in milligrams? 1 capsule of Promeric C contains 625 milligrams po. No? 625. Ayan. So, how many mg of sodium ascorbate is in Promeric C? So, 500 milligrams po ang sodium ascorbate na meron sa Promeric C. So, you can take it at least 4 capsules a day for enhancement. So, according po sa studies, no, the upper limit intake for adults is 2,000 milligrams per day. Okay, so, ilan naman din po ang Bacillus coagulans na meron sa ating Promeric C. So, 500 million colony forming unit po meron dito. No? So, ito po ay CFU. Ibig sabihin po, ito po yung unit na nagbe-measure ng number of viable, live, and active microorganisms, okay, na meron sa ating Promeric C. Okay.
Then, ilan po ang mg ng ating turmeric extract? So, meron po itong 10 milligrams of turmeric extract. Okay? Safe po ba ito sa kids? Yes, safe na safe po, no? So, nakakatuwa din na during the launching, ayan, pinainom sa harapan nating lahat ni Sir David. Ang kanyang mga anak, no? Kanyang mga anak uminom ng Promeric-C sa ating lahat, no? During the launching. Ayan, para sa mga batang 6 years old pataas, okay, at kayang-kaya na pong uminom ng soft gel capsule, pwede na pong mag-take. Recommended is 1 soft gel capsule a day po, no? So, may mga questions din po akong na-receive na, ma'am, bakit po dun sa bottle natin not recommended for kids? Okay? It's because that is only for FDA compliance. Even our spirulina with probiotics, sa likod din po nun, halos lahat po ng mga food supplements po natin, ano, talagang nilalagay natin doon na not for children, ganyan-ganyan, and so on. So, that is only for the FDA compliance po, no? So, however, nakita naman po natin kanina that our ingredients are all natural. Okay? So, all organic. Wala po tayong pwedeng ikabahala. Okay. Then, next po, safe po ba ito sa mga taong merong hyperacidity and acid reflux? Yes po, no? So, sapagkat ang gamit po natin dito ay sodium ascorbate. Okay? Safe din po ito sa mga pregnant women. Nakita po natin kanina, no, kung gaano ka-importante ang sodium ascorbate para sa mga merong gestational diabetes. So, nakakatulong din po ito para sa mga pregnant women. Okay? Then, safe din po ba ito sa mga breastfeeding moms? Vitamin C is a natural component, antioxidant po, no, for breast milk. Probiotics, maganda rin po ito sa mga breastfeeding moms na makakatulong po sa kanilang digestive health. Para naman sa turmeric, in small amounts, kaya po small amount lang ating nilagay, is considered safe para sa mga breastfeeding moms. Yan. So, next po. Safe to take Promeric-C daily. Yes. Sodium ascorbate is safe up to 2,000 milligrams a day. Okay, this is according to studies. Turmeric is generally recognized as safe. Bacillus coagulans is safe up to the doses of 2 billion CFU daily. Kaya very, very safe po ang ating capsule ng Promeric-C. Can I take Promeric-C with my medication? Yes, wala pong problema ito, no? All organic, all natural, no need to worry. Wala po itong contraindication sa mga medications natin. Okay, so it's also advised to take Promeric-C 1 to 2 hours after your medication. Okay, so inom muna tayo ng mga maintenance meds natin, then pwede na po yung ating Promeric-C. May mga side effects po ba ito? Kapag nakainom po tayo ng high doses ng vitamin C, ayan, possible magkaroon ng stomach upset or diarrhea. For curcumin naman po, no, it can interact with blood thinning medications. That's why small amount of curcumin po ang ating ginamit. So, very, very safe to take. Okay? So, can Promeric-C replace medication or treat disease? No. Okay, so Promeric-C is a food supplement. Supplement po ito, no, na kailangan ng ating katawan. Wala po itong approved therapeutic claims. So, hindi po ito para igamot or not intended to diagnose, magpagaling, mag-cure, or mag-prevent ng anumang sakit. Okay, so this is a food supplement. Okay, so this is manufactured locally and proudly distributed by GFox International. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig today.